Nakakabaliw ang gabing iyon, hindi ko inakala ang mangyayari sa amin ni anak ko. Hello, pangalan ko ay Marikit, ako ay 35 taong gulang. Palagi kong iniisip kung hanggang kailan ang ganitong kalungkutan sa bahay habang wala si asawa ko. Si Mang Ramon, ang aking asawa, ay naatasang magtrabaho sa Davao ng halos 3 buwan at 2 linggo na siyang wala. Sa bahay namin sa bayan ng Lipa, Batangas, ako lang ang kasama ni Elias, ang aming 18 taong gulang na anak na lalaki. Akala ko'y iisang gabing tahimik lang ang darating pero nagkamali ako. Isang Sabado ng gabi, habang nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, ramdam ko ang matinding lungkot at pagkaisahan. Wala akong kasama, walang bisita, at ang tanging buhay na mukha na nakikita ko ay ang refleksyon ko sa salamin. Biglang naputol ang katahimikan nang marinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto namin. Nang ako'y tumingin, nakita ko ang anak ko, si Elias, nakayuko, nakahawak sa pintuan na parang natatakot na babagsak. Mama, mahina niyang tawag. Alam kong may kakaiba. Anak, anong nangyayari? Tanong ko, habang pinapapunta siya sa tabi ko. Umupo siya sa gilid ng kama, balot ang katawan, mga kamay ay nanginginig habang hinihimas ang kanyang mga tuhod, at ang mga mata niya ay nakatingin sa sahig. Hindi ako makatulog, sagot niya, na maihalong kaba at lungkot. Pinahaplos ko siya sa likod, sinabing, nandito lang ako, anak. Sabihin mo sa akin ang lahat. Napabuntong hininga siya, halatang may mabigat na dala sa puso. Mama, iba na ang nararamdaman ko, hindi ko maintindihan. Iba ang lahat. Tinitigan ko siya, at sa mga matang iyon ay maihalong takot at pag-asa. Alam kong may itinatago siya, isang bagay na babaguhin ang takbo ng buhay namin. Para bang lumipas ang oras sa isang iglap, at si Elias ay naglatag ng lihim na matagal na niyang binubulong sa sarili. Mama, mahal kita, wika niya, halos hindi makapaniwala sa sinabi niya. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano tutugon sa damdaming ito na sumalubong sa akin mula sa anak kong lalaki, ang taong inaasahan kong magiging sandigan ko, ngunit ngayon ay nagdadala ng isang lihim na di ko lubos maunawaan. Doon nagsimula ang kwento, isang kwento na hindi ko inakalang mararanasan ko sa buhay ko bilang isang ina sa maliit na bayan namin. Sa mga susunod na bahagi, sasabihin ko ang lahat ng nangyari, ang takot, ang pagdududa, at ang hindi inaasahang pag-ibig na bumulaga sa amin sa gitna ng dilim. Minsan, ang pinakakaraniwang gabi ay nagiging simula ng isang hindi inaasahang kwento. Ako si Marikit, 35 taong gulang, isang simpleng ina mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Sa gabing iyon, habang naglalakad ako pa uwi mula sa palengke, hindi ko naisip na ang tahimik na bahay namin ay magiging sentro ng isang matinding emosyonal na bagyo. Matagal nang naglakbay si Mang Ramon, ang asawa ko, para sa isang proyekto sa Mindanao. 2 linggo na siyang wala at ang bahay ay puno ng katahimikan, maliban kay Elias, ang aming anak na 18. Wala siyang kaibigan na madalas bumisita at madalas siyang nagkukubli sa kanyang kwarto. Isang Sabado ng gabi, habang ako'y nagpapahinga sa kama, nakaramdam ako ng matinding lungkot at pag-iisa. Ang mga alaala ng dati naming masayang pamilya ay tila naglaho sa hangin. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kwarto namin. Nang tumingin ako, nakita ko si Elias, ang anak ko, nakatayo sa pintuan. Ang kanyang hitsura ay hindi tulad ng dati, may kaba at takot na parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawang ilabas. Mama, mahina niyang tawag. Hindi ko mapigilang mag-alala. Anak, anong nangyayari? Tanong ko habang pinapapasok siya sa kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama, balot ang katawan, at ang mga mata niya ay nakatingin sa sahig. Hindi ako makatulog, sabi niya, na maihalong kaba. Pinahaplos ko siya sa likod, sinabing nandito lang ako para sa kanya. Habang pinapakinggan ko siya, dahan-dahan niyang ibinukas ang puso niya. Mama, may iba akong nararamdaman ngayon. Hindi ko maintindihan at natatakot ako. Sa mga salitang iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Alam kong may malalim na bagay na kailangang harapin. Tila ba ang hangin sa kwarto ay naging mas mabigat, at sa mga mata ni Elias ay mailungkot na hindi ko pa naranasan makita noon. Ano ba yung nararamdaman mo, anak? Tanong ko, pilit na pinipigil ang sarili na maging emosyonal. Hindi ko maipaliwanag, mama. Parang iba, sagot niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito, pero pinilit kong manatiling kalmado.
Ang anak ko ang pinakamahalaga sa akin, at nais kong tulungan siya sa anumang paraan. Kahit pa ang mga salitang naririnig ko ay tila isang lihim na mundo na hindi ko pa naintindihan. Sa gabing iyon, habang magkasama kami sa ilalim ng iisang kumot, alam kong nagsisimula ang isang malalim na paglalakbay, isang paglalakbay na magbabago sa aming relasyon at sa buhay namin mag-ina. Hindi pa ako handa sa mangyayari, ngunit handa akong makinig at umintindi. Ang kwento namin ay kakaiba, at sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung paano ko nilabanan ang mga emosyon na bumalot sa amin, pati na rin ang mga tanong na hindi ko maisip na lilitaw. Minsan, ang mga bagay na hindi mo inaasahan ang siyang nagiging pinakamahirap tanggapin. Ako si Marikit, 35 taong gulang, isang ina mula sa Lipa na ngayon nahaharap sa isang suliraning hindi ko akalain na darating mula sa anak ko. Matapos ang gabing iyon, hindi na naging pareho ang aming tahanan. Sa simpleng pahayag ni Elias na iba ang nararamdaman ko, nagsimula ang isang serye ng mga tanong at damdamin na kailangang harapin ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, napansin kong palihim na lumalayo si Elias. Hindi na siya madalas makipag-usap at mas marami na siyang oras sa kwarto. Kahit na nakikita ko siyang nakaupo sa hapagkainan, tila may distansya sa kanyang mga mata, parang may tinatago. Ako naman ay pilit na nagpapanggap na ayos lang ang lahat, ngunit sa loob, ako'y naguguluhan at natatakot. Isang gabi, habang nagluluto ako ng adobo sa kusina, pumasok si Elias at dahan-dahang lumapit. "Mama, pwede ba tayong mag-usap?" Mahina niyang hiling. Tumigil ako sa paghalo ng sarsa at tumingin sa kanya. "Siyempre, anak. Ano ang gusto mong sabihin?" Umupo siya sa gilid ng mesa at sinimulan niya ang kanyang kwento. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, pero parang may gusto ako na hindi ko dapat nararamdaman. Natatakot ako na baka masira ang lahat. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita, at naramdaman kong kailangang maging matatag para sa kanya. "Anak, ano man ang nararamdaman mo, nandito ako para sa iyo. Hindi ka nag-iisa," sabi ko, habang hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit kahit ganoon, naramdaman ko rin ang sarili kong pagkalito. Paano ko haharapin ang damdaming iyon? Paano ko matutulungan ang anak na nagmamahal sa akin sa paraang hindi dapat? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko, at unti-unting sinisira ang katahimikan na dati naming tinatamasa. Sa gitna ng mga gabing iyon, naisip ko na marahil ito'y isang uri ng kalituhan lamang, isang pagsubok sa emosyon na malalampasan namin. Pero habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata, na nagpapahiwatig na ang kanyang pinagdadaanan ay hindi basta-basta. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa sala, tinanong ko siya ng diretsyo, "Anak, sino ba ang taong nasa isip mo?" Napatingin siya sa akin ng matagal, at dahan-dahan niyang sumagot, "Mama, ikaw." Tumigil ang mundo sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang mga salitang nais kong sabihin, kung paano ko ipapaliwanag na ang pagmamahal ng isang ina ay iba, at may hangganan. Ang gabing iyon ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa aming relasyon. Hindi ko pa alam kung saan ito patungo, pero alam kong hindi ito ang katapusan. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko kung paano namin sinubukang harapin ang mga damdamin na nagmumula sa isang lihim na pag-ibig sa pagitan namin ni Elias, isang pag-ibig na komplikado at puno ng takot. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang unang buksan ni Elias ang kanyang puso sa akin ng buong tapang, kahit naramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ako si Marikit, 35 taong gulang, isang ina na ngayon ay nahaharap sa isang labis na pagsubok, ang pag-ibig ng anak ko na hindi ko inaasahan. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay, inabot ko ang kanyang palad. "Mama, mahal kita. Hindi ko maipaliwanag, pero ganito ang nararamdaman ko sa iyo," sabi niya na halos pumutok sa damdamin. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa akin, nagdulot ng matinding pagkalito at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata, hindi ito basta pagnanasa, kundi paghahanap ng pag-unawa at pagmamahal. Sinubukan kong maging kalmado, pilit na kinokontrol ang sarili ko. "Elias, anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ito ay isang bagay na hindi natin pwedeng pagbigyan," mahina kong sagot, habang pinipigilan ang luha. "Ako ang iyong ina, at ang pagmamahal natin ay dapat na iba. Hindi ito ang tamang landas para sa atin." Ngunit hindi siya sumuko. "Hindi ito basta pagmamahal lang, Mama.
Ito ay mas malalim, mas totoo. Ikaw lang ang tao na nakakaintindi sa akin, na nagbibigay halaga sa aking pagkatao. Napatingin siya sa akin ng maihalong pag-asa at pangungulila. Hindi ko maikubli ang paghihirap ng puso ko, ang pagnanais na tulungan siya, pero ang takot na masira ang lahat. Pinilit kong ilayo ang aking isip sa mga di kanais-nais na pag-iisip, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang isang kakaibang atraksyon na nagmumula sa kanya. Sa bawat sandali na kami magkasama, lalo akong nahuhulog sa isang dilim na hindi ko maintindihan. Ngunit bilang isang ina, alam kong kailangan kong itama ang landas na ito bago pa ito tuluyang masira. Pinapaliwanag ko sa kanya ang mga hangganan, ang mga pangarap para sa kanya na hindi dapat mapawi ng mga ganitong damdamin. Anak, may mga pangarap ako para sa iyo. Nais kong maging maligaya ka, at ang kaligayahan ay hindi laging nasusukat sa emosyon lamang. Ngunit habang sinasabi ko ito, ramdam ko ang pagbagsak ng aming dating matibay na ugnayan. Sa gabing iyon, nagyakapan kami ng mahigpit, tila ba sinusubukan naming pigilin ang unos na paparating. Alam kong hindi madali ang darating na panahon, ang panahon ng paglalaban sa sarili, at sa mga damdaming mahirap tanggapin. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan at takot, kung paano namin sinubukang itago ang lihim na pag-ibig na unti-unting lumalago sa pagitan namin, at ang mga bakas ng sugat na naiwan sa puso namin. Hindi basta-basta ang gabing iyon. Ako si Marikit, 35 taong gulang, isang ina mula sa Lipa na ngayon nahaharap sa isang labis na pagsubok na hindi ko inakala, ang lihim na pag-ibig ni Elias, ang anak ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong naisip na kailangan naming harapin ang katotohanan, kahit na masakit ito. Pagkatapos ng aming pag-uusap sa kwarto, nagdesisyon kaming subukan na itago ang nararamdaman. Pero sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang lalim ng sugat na dulot ng pag-ibig na ito, hindi para masira, kundi para ipakita ang tunay na kahinaan ng puso. Si Elias ay naging tahimik, nagkukubli sa sarili at madalas na naglalakad sa labas para lamang mag-isip. Isang hapon, habang nagluluto ako ng sinigang sa kusina, biglang pumasok si Elias. Ang kanyang mukha ay pagod, may mga anino ng luha sa kanyang mga mata. Mama, hindi ko na kaya ang ganito. Parang unti-unting lumalayo tayo sa isa't isa, sabi niya, habang hawak ang aking kamay. Nanginig ang aking mga labi, ramdam ko ang bigat ng kanyang sinabi. Anak, alam kong mahirap ito para sa atin. Pero kailangan nating maging matatag, tugon ko, habang pinapahid ang mga luha sa aking pisngi. Hindi natin pwedeng hayaang sirain ang ating pamilya ng mga ganitong damdamin. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, hindi ko maiwasang isipin kung paano ito mangyayari. Sa mga gabi, madalas kaming mag-usap ng tahimik. Pinipilit kong intindihin siya, at sinisikap ko ring intindihin ang sarili ko. Napansin kong may mga pagkakataon na tila naghahanap siya ng aliw sa aking mga yakap. Minsan, habang nagpapahinga kami sa sala, dahan-dahan akong niyakap niya. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, isang halo ng kalungkutan, takot, at kakaibang init na bumalot sa katawan ko. Minsan, habang naglalakad kami sa tabing dagat ng Nasugbu, tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon ang naririnig. Tinanong niya ako ng diretsyo, Mama, ano sa palagay mo ang mangyayari kung susubukan nating maging magkasama ng tunay? Tumigil ako sa paghinga at ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi natin pwedeng gawin iyon, Elias, sagot ko, ngunit ang tinig ko ay naglalaman ng pag-aalinlangan. Hindi ito tama at hindi ito makakabuti sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pagnanais na sabihin na naiintindihan ko siya, na marahil ay may bahagi sa akin na gusto ring sumuko sa damdaming iyon. Ang mga araw ay nagiging gabi ng walang katapusang pag-aalinlangan. Ang bawat titig, bawat haplos ay may dalang tanong at hiwaga. Ang aming tahanan, na dati puno ng saya, ngayon ay tila isang entablado ng damdamin na hindi namin kayang ilahad. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko kung paano ang mga lihim na pag-uusap namin ni Elias ay unti-unting naging apoy na naglalagablab sa loob ng aming puso, isang apoy na handang sumiklab at sumira sa lahat ng aming pinanghahawakan. Hindi ko akalaing ganito ang magiging takbo ng aming kwento. Ako si Marikit, 35 taong gulang, ina mula sa Lipa na ngayon nahaharap sa isang unos ng damdamin na hindi ko inaasahan. Matapos ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan at tahimik na paghaharap sa sarili,
unti-unti akong nahulog sa kalituhan, sa pagitan ng pagiging ina at ng damdamin na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Elias sa sala sa ilalim ng mahina na ilaw, tiningnan ko siya ng malapitan. Ang mga mata niya ay naglalaman ng isang lalim na masakit tingnan. Elias, paano ba natin haharapin ito? Ang nararamdaman mo hindi ko inakala na ganito kalalim, sabi ko, habang hawak ang kanyang kamay. Napakapal ng katahimikan bago siya sumagot. Alam kong mali ito, Mama, pero hindi ko kayang kontrolin ang puso ko. Hindi ko gusto na masaktan ka, pero hindi ko rin kayang itago ang katotohanan, sagot niya habang nanginginig ang boses. Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang mabigat na bato. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang mga hinaing. Sa mga sumunod na araw, ang aming relasyon ay naging isang maingat na pagsasayaw sa pagitan ng pag-ibig at pagkabalisa. Tuwing nag-uusap kami, palaging maihangganan na hindi namin kayang lampasan. Ngunit sa kabila nito, ramdam ko ang unti-unting paglapit niya sa akin sa mga paraan na hindi ko inaasahan. Minsan, habang nagbabasa kami ng libro sa sala, dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay at hindi ko na ito inalis. Ngunit bilang isang ina, alam kong kailangang itigil ang ganitong landas. Ang kalooban ko ay nag-aalangan, ngunit ang isip ko ay matatag. Elias, anak, kailangan nating magtiyaga. Ang damdamin mo ay hindi mali, pero ang paraan ng pagpapahayag nito ay dapat nating pag-isipan ng mabuti, paliwanag ko habang tinatanaw ang malabo niyang mga mata. Hindi ko maitatanggi na may bahagi ako na nahuhulog sa kanya, ngunit ang pagiging ina ko ay mas matatag. Alam kong kailangan kong protektahan siya, at ang aming pamilya, kahit na nangangahulugan ito ng paghihirap. Isang gabi, habang natutulog siya sa tabi ko, naramdaman ko ang kanyang paghinga na unti-unting humihingal, na para bang may mga tanong na hindi masagot. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit alam kong hindi kami maaaring bumalik sa dati. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang unang pagkakataon na lumagablab ang apoy ng aming lihim na pagmamahalan, isang sandali na nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng kasiyahan at sakit, ngunit higit sa lahat, puno ng katotohanan. Hindi ko inaasahan na darating ang gabing iyon, isang gabing magbabago ng lahat. Ako si Marikit, 35 taong gulang, ina mula sa Lipa, at narito ako ngayon, nahaharap sa isang pagsubok na lampas sa aking imahinasyon. Ang lihim na pag-ibig ni Elias, ang anak ko, ay unti-unting nagiging apoy na hindi na namin kayang apulahin. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kwarto, naramdaman ko ang dahan-dahang paglapit niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halong kaba at determinasyon. Mama, mahina niyang bulong, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Kailangan kitang mahalin kahit na mali ito. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, ang dugo ko ay parang kumulo sa init ng damdamin. Dahan-dahan, niyakap ko siya, at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na kumakapit sa akin ng mahigpit. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ang aming mga labi ay nagtagpo, at ang isang halik ay naging simula ng isang lihim na kwento, isang kwento ng pag-ibig na ipinagbabawal, ngunit totoo. Habang naglalakbay kami sa kadiliman ng gabi, unti-unti naming ipinahayag ang mga damdamin na matagal na naming itinago. Sa bawat haplos, sa bawat titig, naramdaman namin ang isang kakaibang koneksyon na hindi namin maintindihan, ngunit hindi rin namin nais talikuran. Ang aming mga puso ay naglaban sa pagitan ng tama at mali ng pag-ibig at responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may panganib na dala ang aming lihim. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, at ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pagnanais at takot. Hindi namin alam kung hanggang kailan namin kayang itago ang aming relasyon mula sa mundong mapanuri. Sa mga susunod na araw, ang aming tahanan ay naging isang entablado ng mga lihim na pag-uusap, mga palihim na halik, at mga sandaling puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami maaaring bumalik sa dati. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko kung paano ang aming lihim na pag-ibig ay nagdulot ng mga hindi inaasahang pangyayari, mga pangyayaring magbabago sa takbo ng aming buhay, at maglalagay sa amin sa isang matinding pagsubok na magsusukat sa tibay ng aming damdamin. Hindi ko akalaing ang lihim na aming itinago ay magpapabago ng lahat sa buhay namin. Ako si Marikit, 35 taong gulang, ina mula sa Lipa,
at ngayon ay nahaharap kami ni Elias sa isang unos na hindi namin inasahan. Ang aming lihim na pagmamahal ay nagsimula ng tahimik, ngunit ngayon ay unti-unting sumiklab ng walang humpay. Isang araw, habang naglalakad si Elias sa palengke ng bayan namin, hindi niya sinasadyang makita ang isang matalik niyang kaibigan, si Andrea. Ang pagkikita nila ay puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa aming maliit na komunidad, may mga usap-usapan tungkol sa kakaibang kilos ng aming pamilya. Narinig ko ang mga bulong-bulungan sa palengke, sa simbahan at pati sa mga kapitbahay. Ang mga tingin ay puno ng paghusga, at ang mga salita ay parang mga matutulis na punyal na tumatama sa aking puso. Ngunit higit pa sa takot na mapahiya, ang masakit ay ang pag-aalala sa anak ko. Alam kong siya rin ay nagdurusa sa mga pagsubok na dala ng aming lihim. Isang gabi, habang magkasama kami ni Elias sa kusina, naisip kong kausapin siya ng seryoso. Anak, alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin. Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa atin, at hindi ko gusto na masaktan ka, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Napatingin siya sa akin nang mailuha sa mga mata. Mama, hindi ko rin naisip na ganito ang magiging bunga ng ating mga nararamdaman. Pero hindi ko kayang itago pa ito. Hindi namin alam kung paano haharapin ang mga pagsubok na ito. Ang aming relasyon ay unti-unting nagiging mas komplikado, at ang mga suliranin ay parang mga alon na pumapalo sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang aming pagmamahalan, isang apoy na hindi namin kayang patayin. Sa mga araw na lumipas, napansin ko na unti-unting lumalayo si Elias. Nagiging mas tahimik siya, at madalas na nag-iisa sa kwarto. Ang distansya na ito ay nagdudulot ng lungkot sa akin, pero alam kong may mga bagay na kailangang ayusin at pag-isipan. Isang gabi, habang nag-uusap kami ng seryoso, sinabi ni Elias, Mama, kailangan nating magdesisyon. Hindi ko na kaya ang ganito. Gusto kong malaman mo na mahal talaga kita, pero hindi ko rin gustong masira ang pamilya natin. Napabalikwas ako sa sakit ng kanyang mga salita. Alam kong hindi madali ang desisyon na ito para sa amin. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko kung paano kami nagharap sa pinakamabigat na pagsubok ng aming buhay, ang desisyon na maghati sa pagitan ng puso at katwiran, ng pagmamahal at katotohanan. Ang kwento namin ay papasok sa isang yugto ng matinding drama at emosyon na magbibigay ng sagot sa mga tanong na matagal na naming iniiwasan. Hindi ko inakala na darating ang araw na haharapin namin ni Elias ang pinakamalalim na sugat ng aming puso. Ako si Marikit, 35 taong gulang, ina mula sa Lipa, na ngayon nahaharap sa isang matinding pagsubok, ang harapin ang katotohanan na ang aming pagmamahalan ay maaaring magwasak sa lahat ng aming pinanghahawakan. Sa mga araw na iyon, ang aming tahanan ay naging entablado ng mga sigalot at luha. Ang mga salita ni Elias ay parang mga palaso na tumatama sa aking puso. Mama, hindi ko na kaya ang ganito, sabi niya habang nanginginig ang tinig. Gusto kong mahalin ka, pero ayokong masira ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng matinding kalungkutan at pagkalito. Naglakad kami sa tabing dagat ng nasugbu sa isang malamig na gabi. Ang hangin ay malamig at ang mga alon ay tila nagdadala ng aming mga hinanakit. Hinawakan ko ang kamay niya at sa kabila ng lahat, ramdam ko ang init ng kanyang pag-ibig. Elias, anak, mahal kita, pero kailangan nating piliin kung ano ang tama para sa atin, sabi ko, habang pinipigil ang mga luha. Ang mga araw ay puno ng mga paghihirap. Ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pagnanais at katwiran. Ang aming mga gabi ay puno ng mga tanong na walang sagot. Paano kung hindi na kami bumalik sa dati? Tanong ko sa kanya. Paano kung ang lihim na ito ay maging dahilan ng aming pagkawasa? Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang. Ang mga pangarap na dati naming pinangarap ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagmamahalan ay parang apoy na hindi namin kayang apulahin, isang apoy na sumisiklab ng mas malakas sa bawat pagsubok. Isang gabi, habang kami magkasama sa kama, dahan-dahan niyang niyakap ako ng mahigpit. Mama, kahit ano pa ang mangyari, mahal kita, bulong niya sa akin. Hindi ko mapigilang maiyak, ang puso ko ay puno ng pag-ibig at sakit. Ang aming kwento ay nasa rurok ng emosyon, isang kwento ng pag-ibig na ipinagbabawal, ngunit totoo, at isang kwento ng sakripisyo at pagpili. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga desisyon na magbibigay liwanag sa aming landas,
mga desisyon na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ngunit bago iyon, isang lihim ang unti-unting bubukas, isang lihim na magpapabago ng lahat. Ang gabi ay puno ng mga lihim at pag-aalinlangan. Ako si Marikit, 35 taong gulang, ina mula sa Lipa, at ngayon ay narito sa dulo ng isang kwento na hindi ko inakala na mararanasan ko, isang kwento ng pag-ibig, pagkakasala, at isang lihim na magbabago sa lahat. Sa gitna ng aming mga pag-uusap at mga luha, may isang bagay na hindi ko pa naipagsabi kay Elias, isang lihim na matagal kong itinatago mula sa kanya. Isang lihim na, kapag nalaman niya, ay maaaring magwasak sa maliit naming mundo. Isang gabi, habang magkasama kaming natutulog, napagpasyahan kong sabihin sa kanya ang totoo. Elias, mahina kong bungad, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Hindi ko gusto na may itinatago pa tayo sa isa't isa. Huminga siya ng malalim at tumingin ng matagal sa aking mga mata. Ito ay tungkol sa akin at sa mga nararamdaman ko noon bago pa man dumating ang lahat ng ito, sambit ko, na maihalong kaba at takot. May mga panahon na hindi lang ako ina sa'yo, kundi may ibang damdamin akong hindi ko maintindihan. Pero ngayon, alam kong mali iyon at gusto kong ayusin ang lahat para sa atin. Napatingin siya sa akin ng walang salita, at sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga pader ng aming tahanan ay nagiging saksi sa aming pagharap sa katotohanan. Marikit, mahal kita, sagot niya, at kahit ano pa ang mangyari, handa akong harapin ang lahat para sa atin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay lakas sa akin, ngunit dala rin ito ang isang malalim na pag-aalala. Hindi namin alam kung ano ang kahihinatnan ng aming kwento. Ang aming pagmamahalan ay puno ng pagsubok at ang aming mga puso ay sugatan. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala kami na may pag-asa, isang pag-asa na magdadala sa amin sa paggaling at pag-unlad. Ngunit may isang tanong pa rin na bumabalot sa aming isipan, hanggang kailan namin kayang itago ang lihim na ito sa mundong mapanuri? At ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya kapag nalaman nila ang katotohanan? Sa pagtatapos ng aming kwento, may isang misteryo na naghihintay ng sagot, isang lihim na magbubukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Ang tanong ay nananatili, handa ba kami sa magiging kinabukasan, kahit na puno ito ng panganib at hindi tiyak na landas? Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito'y nagsisimula pa lamang.